lang. Pero hindi dapat yan ang binabandera natin. Sa totoo lang, ako gulong-gulo doon sa pinamamalita natin na nagpapalakas tayo. Hindi. Dapat nga, nililihim yan. Oo, pero dapat ang unahin natin, ang kababayan natin, ang mga Pilipino maging malakas. Sila muna. Paano sila magiging malakas? Iahon natin sila sa kahirapan. Kapag yan kumain na ng tama sa 3 beses sa isang araw, may magandang trabaho, may magandang sweldo, may tahanan na pwede niyang tawagin na kanyang kaharian. Yan ang magiging pinakamatibay na Pilipino. Yan ang pinakamatibay na ating sandata. Yung healthy na Pilipino. Kaya sa totoo lang po, lahat ng ito, sinabi na sa atin ng dating Pangulo eh. Hindi na ito bago. Parang rewind lang. Rewind lang natin. Lahat ng sinabi niya, nangyari. Kaya sana, ako naman din po ngayon, ay nananawagan sa lahat din ng mga kasama natin, na sana, kanina, inis na inis ako, pagising ko. May impeachment na naman. Ano ba itong kalokohan na to? Meron pa silang papiyapiyatos na hawak doon. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang po, patawarin ako nitong mga kaibigan natin na ito. Hindi ba kayo nahihiyaan ang ginagawa ninyo? Ang mga kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Itong mga panahon nito. Magkano ang bilihin? Ang iisipin ninyo, politika. Wow! Talagang ako po, hindi ako makapaniwala. Kung ganito ang mentalidad natin, sino pa makakatulong sa atin? Isipin ninyo, ang ini-issue natin sa Vice President natin, piatos! Naiintindihan nyo ba yun? Na sa confidential ho kasi, inuulit ko, dati po tayo sa intelligence. Hindi naman gumagamit ng totoong pangalan dyan, boss. Paano ko naman gagamit ng totoong pangalan niya? Give away mo na kung sino yung asset mo. Eh di nilaglag mo, sinunod mo. Nilaglag mo na. Sunog na. naman yun. Pambihira talaga. Alam nyo, sa totoo lang po, ako'y nalulungkot. Kasi sa panahon nito, dapat sama-sama tayo. Lalala nyo, kasi parang pandemic ito, boss eh. Another phase ito ng pandemic. Dapat sama-sama tayo dito. At yung mga natutunan natin dapat nung pandemic, i-apply natin ngayon. Kasi nung nakaraang pandemic, naipakita sa atin ng dating Pangulo kung paano i-handle. So meron na tayong leksyon eh. Mas worst pa nga yung pandemic. Mas worse pa yun, ha? Dahil Di mo alam pwede eh. Ito po pwede mo ito dapat napaghandaan eh. Opo. Di ba? Meron na ng mga warning, Kaya sana wag na lang maging pabida-bida, yung maraming umaagaw ng eksena. Hindi ito yung oras na yun, boss. Opo, balikan ko lang sir yung mga post po ninyo para sa kabatiran natin mga kababayan. Sorry, napahaba, boss. Okay lang sir. June 16, 2025, sinabi po ninyo, kumusta ang ating food security? Malinaw na po ang kakampihan ng mga bansa sa kaganapan sa Middle East. June 16, 2025, as of 2023, 2.2 million OFW na sa Middle East. Same day pa rin sir, June 16, 2025, ginagarantiyahan ng Konstitusyon ng Pilipinas ang karapatan ng mga tao sa impormasyon tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa publiko. Binanggit po niyo yung Article 3, Section 7 ng Constitution. Same day, magkakasunod dito na post, same day sir, langis, malaking issue ito sa bilihin. May plano na ba tayo? Uy, nagtatanong ka na, last year pa. May plano na ba tayo sa nangyayari at mangyayari pa? Eto, matindi, Senador. Evacuation plan para sa mga Pinoy sa Middle East, oras na para pag-usapan. At itong pinakatumbok, another post on June 26, 10 days after, ang krisis sa langis sa pamamagitan ng biglaan na pagtaas sa presyo o pagbaba ng supply ay maaaring malubhang makaapekto sa ating ekonomiya na posibleng humantong sa recession, inflation at kawalang tatag. Ngayong araw na ito ay na-announce po ng Pangulo ang pag-ugnay ng Pilipinas sa bansang China, kaugnay po sa usapin ng enerhiya. Sir, ano po ang masasabi ninyo na for the past years ay kalaban ang turing sa China? Alam niyo po, ito po yung pinaka-awakening nating mga Pilipino. Dito po ngayon lalabas na yung old belief natin na pagkalaban ng Amerikano ay kalaban natin, dito na po ngayon yan,
matatapos. Sapagkat makikita po natin dito na dapat tayo mga Pilipino, uulitin ko po, ang iniisip natin ay yung sarili natin. At natutuwa po ako, makikita natin na bagamat 4 na taon na walang naging continuity mula doon sa mga programa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mukha ngayon ay magkakaroon na po ng continuity. Ito po yung sinasabi natin na kung sana ang bawat Pangulo na papalit sa dating Pangulo ay magkaroon ng continuity na programa. Isipin ninyo, 4 years ang nawala. Ngayon natin marirealize. Alhamdulillah, ngayon, sana magkatuluyan na at wala nang humarang. At hindi ko naman po sinasabi na maging anti-American tayo. Never. Ako po, kahit ako ay tinitingnan yung ganito, I love liberty, I love freedom, I love America. Pero, of course, laging nasa puso natin ang unahin ng Pilipinas. Pro-Philippines, sir. Dapat lagi tayong taong bayan natin ang uunahin natin. Interest natin ang uunahin natin. Dahil nandito tayo sa Pilipinas. O malinaw, nandito tayo. At itong gagawin ng ating Pangulo na Bongbong Marcos, kapag ito ay ginawa niya, magiging legacy niya to. Babaunin niya na ito. Kasi ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng sarili nating langis, mga mahal kong kababayan, kapag yan nagkaroon po tayo. At sinundan niya pa ng pakikipag-usap sa Saba. Naku po, magiging maayos na po tayo in a way na hindi na tayo maapektuhan ng mga ganitong, alam nyo kasi, tayo po ay biktima ng batas eh. Itong nangyayari po sa atin, ito kasi yung deregulation, ng oil deregulation noong 1998. Ito po yung batas na ito na yung mga oligarko ng langis, sila na po ang nagdi-dictate ng presyo ng langis. Isipin ninyo, tumaas ang langis ng ganyang kataas na 100% na yata, from 50 to 110, parang ganyan na yata, 112. Masasyak ka talaga anong nangyari, parang asan ang gobyerno? Wala po tayong magagawa dahil yan ang batas. Kaya ngayon po, meron po tayong mga hakbang dyan sa Senado na yung batas po na yan, kung hindi ma-emendahan, ay ma-repeal yan. Hindi po tayo papayag na ganito ang gagawin sa atin para tayo mga alipin nitong mga oligarko ng langis. At saka, Senator, yung gusto ding suspendihin yung excise tax, kayo pumapabor din ho ba noon? Opo, tayo po co-author din po niyan. Pero ang masasabi ko lang po, makakatulong po ito. Definitely. Makakatulong po yan. Lahat po yan, pati po yung VAT, gusto din namin tanggalin yan. Medyo kumokontra pa ang administrasyon, pero dapat tanggalin din muna yan, suspindihin muna. Pero lahat po yan, may maitutulong. Totoo. Pero maliit. Maliit lang po yan. Ilang percent lang po yan. Opo. Ang gusto natin, yung hindi band-aid solution. Kasi ang tawag ko dyan, band-aid. Sususpindi mo, ibabalik mo. Kailangan natin ng tunay na solusyon. At ang tunay na solusyon, uulitin ko po, makapagnegosyo tayo kasama ang mga bansang inisip natin noon ay baka kalaban natin. Nabura na yan sa panahon ni Digong, pero bumalik. Pero ngayon, ano ba? Andyan. Sino bang handang tumulong sa atin ngayon? China, Russia. Yan po yung mga bansa na nandyan. Sana, makagawa po tayo ngayon ng batas na gustong-gusto natin na ipatawag sana kami ng Pangulo. Kasi yan naman po ang nasa Article 6, Section 12 yata o 14 na anytime pwede niyang i-convene ang Kongreso para siguro kailangan na po namin amendahan talaga ang konstitusyon. Kasi kailangan po natin ibahin na yung mga provision ng economic provision ng ating konstitusyon para malaya na pong makapasok yung mga foreign investor. Kasi po, tatandaan po nyo, nagkaroon ng Supreme Court decision na pinagbawalan po yung oil exploration natin with China. So medyo madami na naman kukontra dyan. Madami na namang lilitaw. Kaya sana po, tunay na to. Ako number 1 ako na humihiling sa taong bayan.
na nasa inyong mga kamay na po ito, na sana kayo na po ang humiling sa ating Pangulo na amendahan natin ng economic provision, ng konstitusyon para malaya na po tayong makapag-mosquito, ibig sabihin makapagbutas po sa mga lugar na alam nating may langis at gas. Opo. Senator, balikan ko lang po yung sinabi po ninyo kanina na sa gitna nga po nitong pagdeklara ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency ay nakikita po yung tamang panahon po ito para maisulong itong claim po natin sa Sabah. Opo. Pero paano po natin mapupursige po ng Marcos administration po niyan? Hindi ho ba ito magdudulot ng tensyon din sa relasyon natin with Malaysia? Hindi po. Hindi po ako naniniwala na magkakaroon ng tension po ito. Mas matensyon po yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. Mas matensyon po yan dahil ang nangyari po dyan, nagkalabasan na ng mga, nagkaputulan na ng daliri, marami na pong nangyari. Ang Malaysia po ay maituturing natin na kamag-anak natin yan. Malay race din po tayo kung matatandaan po ninyo. At aminado din naman po ang Malaysia magmula pa noon na sa Marcos Sr., kung natatandaan niyo po, ilang beses po yan na nakipag-usap dyan sa Malaysia patungkol po dyan sa Sabah. Tsaka hindi na po uso ngayon yung nakikipaggera. Hindi na po uso yan. Magkakasama tayo sa ASEAN. Pwede pong mamagitan ang ASEAN dyan patungkol dyan atin sa dormant claim. Ibig sabihin, matagal na po yan na nasa United Nations, matagal na po yan na pinag-uusapan, hindi po yan bagong desisyon. Yan po ay matagal na. Bubuhayin lang natin ang pakikipag-usap at hindi po ibig sabihin, ako po kung halimbawa, kung ako'y gagawing miyembro dyan, ng ating Pangulo, na hindi, sumama ka dyan sa negosasyon dyan, hindi ko sasabihin, kunin natin ang Sabah dahil imposible namin. Hindi na po mangyayari yan. Hindi na rin po papayag yung mga taong nakatira doon. Ang ibig ko lang pong sabihin, ang nais ko lang, magkaroon naman tayo ng parte dyan. Kung ano man yung langis na nakukuha dyan, anggihan naman tayo. Oo, hindi naman ibig sabihin na lulusubin natin, amin na yan. Hindi na po mangyayari yan sa makatotohanan ng pag-uusap. Oo, kasi yun din sanang sunod kong tanong sa inyo, Senator. Kasi papayag ba yung Malaysia na kunin ng Pilipinas ito sa matagal na panahon? Yan talaga'y pinagtatalunan na. Pero ang nakikita po ninyo, sa pamamagitan ng pag-uusap pa rin, dialogo pa rin with Malaysia, ay makiklaim natin itong Sabah. Opo, alam niyo po, ako po'y, alam naman po ng lahat na ako po'y Muslim. Ang mga kapatid po natin sa Malaysia, Muslim din. At alam din naman po natin na ang magkakamag-anak, ang mga nasa Sabah at ang mga nasa Sulu. Oo, ano po yan relatives. Opo. At hanggang sa mga panahon nito ay may trade po dyan na nangyayari. Yan po tunay na nagaganap. So wala pong away dyan. Ang kailangan lang natin ay pag-uusap. Buksan ang dormant claim. Ibig sabihin po ng dormant, hindi natin kasi hinayaan nating matulog bubuksan lang po natin. Bubuksan. At saka willing din ho kayo, bukas kayo na pwedeng kayo mismo manguna. Oo po. Dapat akong kasama dyan. Kasi kaibigan ko yung mga Malaysian. Ang Malaysian ambassador ay best friend ko. Opo. Kasi hindi po away ang gusto natin Ang gusto natin kumbaga, Britain tayo Tayo yung magkakamag-anak buhayin natin yun. At alam ko hindi madamot ng Malaysia. Hindi po madamot na bansa yan. Hindi po tayo mahihirapang makipag-usap. Opo, Senator, ASEAN chairman po tayo ngayong taon na ito. At tingin po ba ninyo, dapat munang, para makatipid, di muna tayo mag-host o gamitin natin itong pagkakataon bilang ASEAN chairman na makipagkaibigan nga, maghanap ng supply ng langis para sa interes na nakararaming Pilipino? Napakaganda po ng inyong mungkahi. Kung ako po ang tatanungin, meron po mga pagkakataon na dapat tayong magtipid. Meron po mga pagkakataon na kailangan din po tayong mamuhunan. Ito po yung mga pagkakataon na hindi natin po dapat ito i-cancel. Kasi ito po yung pagkakataon na makipag-usap po tayo ng derechahan doon sa mga bansang membro ng ASEAN. Nakasama po tayong nagtatag. Tandaan po natin, Hindi po maganda na kasama tayong nagtatag ng ASEAN, bigla tayong magka-cancel. Siguro,
Ang pinakamaganda po niyan, at ginagawa din yan, lalo Singapore, number 1 yan na mahilig tali ng kanilang sintron. Ipakita natin na ang Pilipinas, bagamat siya ang host, kailangan iparamdam natin na nagtali tayo ng sintron. Hindi natin dapat i-cancel, pero mararamdaman nila, kasi may mga ano dyan eh. May mga, alam mo na, medyo yung mga bagay na hindi naman kailangan i-cancel. May mga pasyal-pasyal dyan, boss. Ano na yun? Puro meeting lang siguro. Oo. Oh, so far, Senator, sa assessment po ninyo sa ginagawang hakbang ng gobyerno laban po dito sa krisis po natin, meron din kayong latest statement na nagpapahayag po kayo ng suporta pa rin sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kabilangan ng kabilang mga batikos laban sa kanyang pamamahala. Ano ba yung hugot po ninyo dito? Bakit nasabi po ninyo ito sa kabilangan ng mga ilan sa ating mga kababayan? Marami sa ating mga kababayan ay talagang hindi po kontento sa ginagawa po ng Pangulo. Ay, ako rin po hindi kontento. Ako po yung number 1 na oposisyon. Ano? Lalo na po yung mga dating naging desisyon ng ating Pangulo. Ako po talaga naguguluhan sa mga nangyayari. Pero ito pong nangyari ngayon, parang para sa akin naman, hindi naman tayo fair. Parang hindi naman niya kasalanan to. Hindi naman siya ang nag-utos na kay Trump na bombahin mo yung Iran. At hindi naman din siya ang nagsabi doon sa mga oligarko ng langis na itaas niyo yung langis. Parang unfair naman na gang up tayo sa kanya. May mga pagkakataon na dapat din ay alam natin ang katotohanan. Ang presidente natin, hindi niya po ligaw siya diyan sa nangyaring atake. Katulad po ng presidente ng UK, Prime Minister ng UK, ang Spanish Prime Minister at iba pang mga bansa, nagulat din sa ginawa ni Presidente Trump. So, sa usapin ng ginera yung ginera yung Iran, walang kinalaman si Presidente Bongbong po doon. So, alisin natin siya doon. Yung pagtaas ng langis, hindi din po siya kasama dyan. Kasi may batas eh. Yung batas po ng oil regulation ang nagpataas ng mga presyo dahil yung batas na yon sinasabi na wala nang magagawa ang gobyerno kung gustong itaas ng mga oligarko ng langis. Pero, meron isang dapat na tandaan. At nakita ko naman na na-realize na yon ng ating Pangulo na masyado kasi siyang nag-concentrate doon sa military build-up eh. Hindi siya nag-concentrate sa economic build-up natin. Dapat doon po tayo ngayon. At ngayon, mukhang doon na tayo. Di ba, sinabi naman niya na ang direksyon natin maiiba na. So, magandang balita po yun. Yung akin, pag merong palpak, banatan natin. Oposisyon tayo eh. Pag meron namang mabuti, purihin naman natin. Hindi naman ibig sabihin, down mo yung tao. Ako ini-encourage ko ang Pangulo ngayon na gawin niya yung sinabi niya. Opo, at